sa mapanginoon buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo Panginoon at sumaiyo rin. Sama natin sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Patuloy nating pinagdarasal ang kapayapaan para sa bansang Ukraine at ang seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Isama din natin sa banal na misang ito ang natatanging intensyon ni Pasitaong at ang ating mga personal na intensyon. Mga minamahal kong mga kapatid, ang pagmamalasakit sa kapwa ay ginagawa bunsod ng pag-ibig na itinuro at ipinadama ni Jesus. Inilarawan sa talinhaga ng mabuting Samaritano ang halimbawa ng pag-ibig na may ginhawang dulot sa taong nakasubsob sa lupa at mistulang binawian ng buhay. Hindi kabilang ang mga Samaritano sa mga mananampalataya, ngunit batay sa kanyang ikinilos, marunong siyang makipagkapwa-tao. Naway tularan natin ang Samaritano sa kanyang halimbawang Kristiyano upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Lahat, Panginoong Jesucristo, Panginoong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis
santo sa kadakilaan ng Diyos Ama namin, ng Diyos Ama namin. Mapuri sa Diyos, mapuri sa Diyos, mapuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinabalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa mga nanalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salunga. Sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawang ganap. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, kailangan ninyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoong Diyos at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang kautosang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito ay wala sa langit, kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha sa kautusan upang marinig ninyo at maisakatuparan. Niwala ito sa ibayong dagat, kaya di ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan at nang marinig ninyo at maisagawa. Ang kautusan ay di malayo sa inyo, nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At saganang akin, ako'y dadalangin sa iyo poon. Sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon, sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag ako sana'y dinggin. Sa paghahabag mo, ako ay lingapin. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Ang lungsod ng Siyon, kanyang iniligtas.
bayang nasa huday, muling itatatag. Magmamana nito'y yaong lahi nila. May pag-ibig sa Diyos, ang dooy titira. Tumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Si Kristo, ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat na nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat, at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang Kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat na nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka.
Sa hangad ng iskriba, na huwag siyang lumabas, nakahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, "Sino naman ang aking kapwa?" Sumagot si Jesus, "May isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati ang damit ng katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kaniyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kaniyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niyang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, "Alagaan mo siya. At kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik." Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kaniyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka't gayon din ang gawin mo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat dito sa loob at labas ng simbahan ng Quiapo. Kung isummarize po natin ang binasa nating ebanghelyo, ang buod ng kwento ng mabuting Samaritano, isa lamang ang lumalabas na salita. Ito ang salitang pag-ibig. Ang pag-ibig ang siyang sagot doon sa tanong ng iskolar ng batas kung ano ang dapat gawin upang magmana o magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang ibigin ang Panginoong Diyos ay dapat maipakita sa ating pagmamahal sa ating kapwa. Paano? Habang inaalagaan natin ng mabuti ang ating sarili, kaya dapat din nating pangalagaan ang ibang tao. Kung paano natin inaalagaan ang ating kaligtasan, ang ating seguridad, ang ating dignidad, ang ating pagkatao, ganon din dapat ang ating gagawin at pakikitungo sa ating mga kapatid. Kung ayaw mo dungisan ang iyong pangalan, huwag mo rin dungisan ang pangalan ng ibang tao. Kung ayaw mong machismis, huwag kang magmarites. No? Kung ayaw mo masira ang iyong pangalan, huwag kang manira ng ibang tao. Kung ayaw mong husgahan ka ng ibang tao,
huwag ka ring manghusga ng ibang tao. Ganon ang dapat nating gawin. Kung paano natin pangalagaan ang sarili natin, ganon din ang dapat nating gawin sa kapwa natin. Ang talinhaga ng mabuting Samaritano ay sagot sa kung paano natin dapat ibigin ang ating kapwa. Ang pagmamahal sa ating kapwa ay pagtulong. Hindi lamang pagtulong, kundi pagalingin sila. Kailangan natin gumawa ng isang bagay para sa kanila. Kahit na ang ating mga kaginhawaan ay maistorbo. Kahit na ang ating kaginhawaan ay mabawasan. Kahit na kailangan natin sagutin, balikatin ang gastos, ang lahat ng ito ay ginagawa ng mabuting Samaritano. Narinig natin sa Ebanghelyo, nakita ng Samaritanong nakahandusay yung tao. Halos mamamatay na. Kaya ang ginawa ng mabuting Samaritano, nilapitan niya ang biktima. Binuhusan ng langis at alak ang kaniyang mga sugat at binalutan ang mga ito. Pagkatapos, pinasakay pa niya sa kaniyang hayop at dinala siya sa isang bahay tuluyan. At inalagaan niya ang taong nakahandusay. Inutusan pa niya ang may-ari ng bahay tuluyan na nagsasabing, ingatan mo siya. Kung gumastos ako ng higit, kung gumastos pa ng higit sa ibinigay ko sa iyo, babayaran ko sa aking pagbabalik. Ang mabuting Samaritano ay hindi lamang nakikiramay. Ipinakita ng mabuting Samaritano ang kaniyang habag, ang kaniyang pagmamalasakit sa tao. Sana ganon din sa atin. Huwag lang tayo puro pakikiramay. Huwag lang tayo puro awa. Na kung minsan, kung mayroon tayong nakikita na kailangan ng tulong, awang-awa tayo. Naramdaman mo awang-awa ka, pero wala ka namang ginawa. Nilalagpasan mo pa. Kung ikaw ay tunay na nagmamahal, hindi lamang pakikiramay ang iyong ipakita. Ipakita mo rin sa paggawa. Ang pakikiramay ay may kaakibat na pagtulong. Hindi lamang niya pinagaan ang sakit ng biktima, inako pa niya ang halaga at responsibilidad. Pinakita ng mabuting Samaritano ang tunay na pagmamalasakit. Paano natin maipakita ang pagmamahal sa ating kapwa? Ito ay ang pagiging mabuting Samaritano sa iba. Hindi para husgahan, hindi para hatulan, kundi unawain at intindihin ang ibang tao. Ang problema sa atin, pag may nakita tayong hindi maganda, agad-agad iniisip natin ang negatibo sa isang tao.
kaya nauuwi sa panghuhusga, nauuwi sa pagkukondina sa ibang tao. Ang pagiging mabuting Samaritano ay hindi nanghuhusga, kundi inuunawa ang sitwasyon ng bawat isa at tinutulungan at inuunawa ang sitwasyon ng isang tao. Ang magmahal ay hindi pag-iwas sa kanila. Ang pagmahal ay pagtulong sa kanila. Ang pagmamahal ay hindi pagbaliwala sa kanila, kundi ang paghahanap sa kanila. At ito ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Iniwan niya ang 99 na tupa upang hanapin ang isang tupang nawawala. Ganon ang pagmamahal. Handa isugal ang 99 upang hanapin ang isang nawawalang tupa. Ganyan ang pagtingin sa atin ng ating Panginoong Diyos. Lahat tayo'y nawawala at patuloy na hinahanap ng Diyos upang ibalik sa Kanyang kawan. Ang pagiging mabuting Samaritano, hindi pagpuna sa kanilang kamalian, kundi ang pakikipagsundo sa kanila. Ang ibigin ang kapwa ay hindi isang pakiramdam na nakahihigit sa kanila, kundi isang paglilingkod na kailangang isang paglilingkod sa kanilang surilanin at problema. Ang pagtulong ay walang limitasyon. Ang pag-ibig ay walang hangganan. Ang sino mang humihingi sa atin ng tulong, ang tawag ng pag-ibig ay humahamon sa atin na kumilos. Ang ating kapwa ay hindi lamang tumutukoy sa kolor ng balat. Hindi lamang tumutukoy sa parihong relihiyon at paniniwalaan. Ang ating pakipagkapwa, hindi lamang tinitingnan ang katayuan ng ating kapatid sa lipunan, kundi ang ating pakipagkapwa ay tinitingnan ang lahat bilang mga anak ng Diyos. Ang ating kapwa ay sino man sa atin na nangangailangan ng ating tulong at pagpapagaling. At ang pag-ibig ay pagpasan ng pasanin ng ibang tao. Sa Ebanghelyo natin ngayon, binanggit din ang Levita at ang saserdote. Sino itong Levita at ang saserdote? Pareho silang kabilang sa mga saserdoteng tribo ni Levi. Parihong naglilingkod sa templo. Ang mga pagdiriwang sa templo ay nag-uudyok sa kanila para maging malinis at dalisay. At ayon sa batas, ang paghipo sa isang patay, ang paghawak sa isang patay, at paghawak sa isa dugo, ito
ay nagpaparumi sa kanila. Ang pagiging marumi ay hindi karapat-dapat na magsagawa ng anumang ritual sa templo. Kaya kung napansin natin, iniwasan ng saserdote at ng libita ang nakahandusay na tao. Dahil kapag hinawakan nila ang tao, maiituring na silang marumi at hindi makapaglingkod sa templo. Kaya anong ginawa nila? Dumaan sila at lumihis at nagpatuloy sa kanilang lakad. Nabigo silang magbigay ng tulong sa biktima. Sinadya nilang iwasan ang biktima. Ngunit, ang nagmamahal ay hindi pagbabaliwala o hindi pagpapababaya. Ang pagmamahal ay hindi pagtalikod o pagtakas sa mga responsibilidad. Ang magmahal ay pagtulong. Pagtulong na walang dahilan at walang pagpapaliban. Ano ang masasabi natin sa saserdote at libita? Gusto nilang maging malinis, pero nauwi sa kawalan. Mas pinili nila ang ritual sa halip na gumawa ng awa. Mas pinahalagahan nila ang seremonya kaysa sa paggawa ng kawang-gawa. Naalala nila ang pagdiriwang sa templo, ngunit nakalimutan nila ang utos ng Diyos. Bilang isang pare, may mga pagkakataon na lumalapit kayo sa amin. May pagkakataon na humihingi kayo ng tulong sa amin. At may pagkakataon na iniiwasan namin kayo. At binabaliwala ang inyong paglapit sa amin. Bilang pari, ako ay taos-puso, humihingi ng paumanhin sa mga panahon na iniiwasan namin kayo at pinabaliwala namin kayo kapag kayo'y lumapit sa amin. Taos-puso akong humihingi ng paumanhin sa mga pagkakataon na kami lumalayo sa inyo. Ano ang hamon sa atin ng Ebanghelyo ngayon? Kailangan nating gawin ang ginawa ng mabuting Samaritano sa Ebanghelyo. At hinihiling din sa atin ni Jesus na humayo at gawin din natin iyon. Kahit na siya ay walang kwentang tao, kahit na siya ay iyong kaaway, kahit na siya ay masama, kahit na siya ay may sakit, kahit na siya ay matanda, kahit na siya ay mahirap, kailangan nating tumulong at magsagawa ng mabuting gawa
kailangan pa rin natin silang mahalin. Ang pagmamahal ay pagpasan ng pasanin ng ibang tao. Amen. Tumayo pong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyo, Diyos Ama, upang matuto kaming magmahal sa kapwa, gaya ng ipinakitang pagmamahal ng mabuting Samaritano sa taong nakahandusay sa daan. Batid ang ating mga kahinaan, sabihin natin, O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Para kay Francisco na aming Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, huwag nawang manatili sa kanilang pagpapahayag ang mensaheng nilang pag-ibig. Bagkus, maipakita din nawa nila ito sa kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Bumuo nawa ng mga makabuluhang programa ang mga kawani ng aming gobyerno na siyang magpapaunlad ng pamumuhay ng lahat. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Maging matatag nawa ang mga manggagawang kumakalinga sa mga may sakit, mga doktor, nurse at social workers sa pamamagitan ng pagmamahal ng kanilang mga pinaglilingkuran. Makasumpong nawa sila ng galak at hinahon. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Makasumpong nawa ng mga mabubuting Samaritano, ang mga kapatid namin nakahandusay sa daan, mga batang lansangan, mga biktima ng pang-aabuso, at mga nasasakdal sa kalungkutan. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. Maawaing Ama, dinggin mo ang aming panalangin upang manatili kaming magsisikap na mahalin ka sa bawat taong aming makasalamuha. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Mag-isiupo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, tungayan mong mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mong mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itilas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di naiba sa amin. Bagamat diniya tinularan ng aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak. At kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiya at ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparinig ko sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan. Magsiluod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin nila't ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay,
si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo sa at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isos Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway malala nilang pangako noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Isos
Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.